posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Word as Master. Matthew 12:37. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Word as Master. Merong nagsabi, ang salita daw na ating nabitawan na nagiging amo natin, habang ang hindi pa natin binibitawan, tayo pa ang amo ng unspoken word. Word as Master. Dear Lord, we ask you to give us a simple message that will help us to become more and more like your Son, Jesus, that will help us to have a life that is free from needless burdens, a life that is filled with peace and joy and love. Forgive us our sins. Cleanse us, O God. Bless us with your teaching. We seek your voice, not anyone else's. Kayo lang ang maging tunay na tagapangaral, na isami kayo marinig, O Diyos. Turuan niyo po kami. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami sumasamba, nagpapasalamat. Amen. Judges 11:29-31. Then the Lord's Spirit took control of Jephthah, and Jephthah went through Gilead and Manasseh, raising an army. Finally, he arrived at Mizpah in Gilead, where he promised the Lord, if you will let me defeat the Ammonites and come home safely, I will sacrifice to you whoever comes out to meet me first. Laging nakikigera ang Israel sa kanyang mga katabi, kapitbahay, nag-aagaw-agawan sila sa real estate, kaya laging merong gulo. At itong si Jephthah ay tinawag ng Diyos upang magtayo ng hukbo, to raise an army. At siya naman ay biglang gumawa ng isang panata. Sabi niya, papanalunin niyo lang po ako. Pag-uwi ko, kung sinong unang sumalubong sa akin, iaalay ko sa inyo. Magiging sacrifice, papatayin at sasakripisyo para sa kanyang panata. There were two main actions here which should be separated by a studious reader. One was raising an army. Obviously, that was inspired by God. And two, making the vow, which is questionable if inspired by God. Napaghahalo kasi yung dalawang magkaibang ginawa, parang parehong Diyos ang may kagustuhan, but it was the raising of an army that was clearly the will of God. It is not clear if the second action was also Spirit-led. Though at this point, it is also not clear kung ayaw yon ng Diyos. Hindi rin clear kung gusto yon ng Diyos. Napakabigat ng ginawa niyang panata. Sino man daw ang unang lumabas sa kanyang bahay para sumalubong, isa-sacrifice. Yung sinasacrifice ay sinasaksak yon, itinatali, tapos sinusunog na parang isang animal sacrifice. Ang sabi, whoever. Sino naman kaya ang lalabas sa una sa kanyang bahay para siya batiin? Judges 11:32-33. From Mizpah, Jephthah attacked the Ammonites, and the Lord helped him defeat them. Jephthah and his army destroyed the 20 towns between Aroer and Minnith, and others as far as Abel Keramim. So the turn of events point to the first action as being anointed. He was inspired to raise an army, and the result of that army being raised was great victory. Therefore, the first action, the raising of the army, was obviously blessed and inspired. Malalaman natin yon sa result. Judges 11:34. Nanalo ang Jephthah, di uuwi na siyempre. Paano ngayon yung pangalawang action niya na meron siyang panata? When Jephthah returned to his home in Mizpah,
The first one to meet him was his daughter. She was playing a tambourine and dancing to celebrate his victory, and she was his only child. This victory is going to become a tragedy dahil siya ay namanata na ang sino ang unang lalabas sa kanyang bahay para siya salubungin, pauwi mula sa kanyang tagumpay, ay kanyang iaalay, a burnt offering. Then, the only daughter, wala namang son, the only child actually, came out. Isang dalagita na nagsasasayaw, may hawak pang panderatas o mga tambourines, at natutuwa siya sa pagbalik ng kanyang ama. Pero merong panata. Judges 11:35. "Oh no," Jephthah cried. Then he tore his clothes in sorrow and said to his daughter, "I made a sacred promise to the Lord, and I must keep it. Your coming out to meet me has broken my heart." But this Jephthah was the author of his sorrow, and not only to be his only sorrow, but sorrow also of other people. Sabi niya, "Oh no, sumumpa ako, namanata ako ng unang lalabas para sumalubong ay iaalay ko, ikaw ang unang lumabas." Pwede siguro sabihin ng daughter, sino pong in-expect niyong unang lalabas? Si mommy? Baka nga, baka akala si mommy ang unang lalabas. Si daughter ang unang lumabas. Sabi ng iba, ng mga nag-aaral ng history at culture, pwede din daw na hayop ang unang lumabas para mag-greet sa dumarating na amo. Pero kung ikaw ba naman ang amo na nag-iisip ng matino, may tao sa bahay mo, may hayop sa bahay mo, may asawa ka, may anak ka, gagawa ka ng ganong blanket vow, whoever. It was very careless. And the Bible is silent if that vow was honored by God. Quiet naman eh. The human father grieved. What more the Father in heaven? Kung itong taong ito na anak lamang niya sa laman, yung ngayon ay papatayin, ay nalungkot, di lalo naman yung ama natin sa langit na nalungkot sa ganitong klaseng kwento. And something is wrong with your perception of God if you think God would be glad that He would still carry out His vow in spite of the terrible consequence. This story could misrepresent God if you don't read it correctly. Hindi sinabi sa kwento na approve ang Diyos sa kanyang panata. Basta na manata lang siya, period. Hindi po lahat ng panata tinatanggap ng Diyos. Lalo ko yung panata ay careless and could result in cruelty to others. The vow, the second action, remember the first action was to raise an army. That was inspired, but the vow was not clearly accepted, ratified, or formalized by God. It could have been a one-way vow. Judges 11:36, "Father," she said, "you made a sacred promise to the Lord, and He let you defeat the Ammonites. Now you must do what you promised, even if it means I must die." Remember Isaac, i-offer din Abraham. Willing na willing yung bata. Siya pa ang may dala-dala nung panggatong na kahoy. Siya pa ang may dala-dala nung mga abubot nila. Ito na naman tong dalagitang ito. Sabi niya, kung kayo po ay nanumpa sa Diyos na gagawin niyo yon, edi patayin niyo po ako. What kind of successful upbringing and conditioning and brainwashing could create such children? Na willing siya to go against the law of nature, which is to preserve one's life, to obey. Alam niyo, inculcation, yung teaching, yung repetition, can shape a child's brain. At pag lagi natin silang sinabing maging unquestioningly obedient ka, hayan, ganyan na, willing pa. Pag lagi natin silang sinayang na puro po, opo, kahit rapist na, pumapayag pa sila. Ina-abuse na, pumapayag pa sila. Kaya maingat din tayo dapat sa pagtuturo sa mga bata. Kumisan gusto natin silang turuan ng complete and unquestioning obedience, mabuti ng mabuti kung kayo lang ang kasama sa mundo, paano kung masasamang tao na yung kasama, hindi sila na-train na tumanggi.
And in this case, nakita natin na hindi naman lahat ng magulang ay napagkakatiwalaan sa kanilang mga desisyon sa buhay dahil merong nakakapagpahamak sa sariling anak. So ano nangyari? Success in the battlefield translates into failure and disaster at home. Tapos sasabihin, God's will. Pag ininterpret ito na ganon, pumapangit ang imahe ng Diyos. Nadidistort ang tunay na essence and spirito ng Diyos pag binasa nating, wow, ang galing-galing naman ng faith mo, kahit papatayin mo na yung daughter mo, faithful ka pa rin. Wow, ang galing-galing naman ng anak mo, papatayin na, willing pa rin. You mean, gusto yun ng Diyos? Gaano natin kakilala ang Diyos? A careless reading of this kind of stories will lead you to wrong conclusions about God. Judges 11:37-39. So pumayag yung bata na siya ikakatayin at susunugin, i-offer. Sabi niya, but first, please let me spend 2 months wandering in the hill country with my friends. We will cry together because I can never get married and have children. It will break your heart. Papayag po ako na ako inyong ialay, pero bigyan niyo muna ako ng 2 buwang palugit. Ako at ang aking mga kaibigang babae ay magpupunta sa lugar-lugar kung saan-saan man. Maybe they'll go to high places, places of prayer. At itatangis, ipagluluksa, iiyak namin ang katotohanang masasawi na ako, mamamatay na ako, hindi na matutuloy ang buhay ko, hindi na ako magkakaasawa, hindi na ako magkakaanak. The end of my life. Verse 38, ang tatay naman, yes, you may have 2 months, Jephthah said. She and some girls left, and for 2 months they wandered in the hill country, crying because she could never get married and have children. Then she went back to her father. He did what he had promised, and she never got married. Ang ganda ng presentation, ibig sabihin, pinatay pa rin. She never got married. Her life was disrupted, discontinued, ended in a sacrifice. The father had 2 months to change his mind. The father had 2 months to go back to God and say, Lord, joke lang po. Lord, nagkamali ako. Anong pagkakakilala mo sa Diyos kung sa palagay mo, nagkamali ka, kawawa yung anak mo, nag-iiyak, nagluluksa 2 buwan, and you won't change your mind because of your religious conviction? Religion, when misguided, could be terrible and could make your heart hard and cruel. Maraming cruelty ang ginawa sa ngalan ng Diyos. Ang tanong lang ay, nagustuhan ba yun ng Diyos? Ano ba ang pagkakakilala natin sa Diyos? Mga nagtatakwil ng magulang at anak dahil sa religious conviction. Naghihiwalaya, nagkakagalit ang mga pamilya dahil sa religious memberships. Sa totoo lang, gusto ba yun talaga ng Diyos? Kuminsan, gusto ng mga religious leaders, wala silang pake kahit mawasak-wasak ang mga pamilya, magkahiwa-hiwalay, basta loyal lang sa kanila yung member nila, pero gusto ba talaga yon ng Diyos? Kahit yung mga church activities nakasabay sa mga national holidays, kasabay sa mga pagtitipon ng mga pamilya, sasabayan ng mga churches, syempre, pipilitin nilang dumalo yung mga member nila. Pero paano yung mga member ng the same family who are not their members? Nagkakahati-hati yung pamilya. Loyalty lang basta sa church, kahit yung pamilya magka-divide. Tapos sasabihin yun ang gusto ng Diyos. Talaga? O gusto lang ng religious leaders? Para hindi mabakante yung mga upuan pag nagpipreach sila, kahit na hati ang puso mo, dahil national holiday, magkakasama ang pamilya, pero meron kayong kasabay na activity, unahin ang Diyos. Talaga? Ibig sabihin ba doon, inuuna mo talaga ang Diyos? Kailangan ba talaga mag-contest yan? Hindi ba pwedeng i-schedule na lahat na pagbibigyan? There can be a lot of thoughtless policies done by people willingly because they think it pleases God. So, this daughter was killed by her own father, by her father's vow, by her father's conviction. And the Bible ends the story there, silent whether it was meritorious or was a demerit as far as God is concerned.
So how can we know God's reaction? You refer to God, to God's character, to God's spirit and essence for guidance. And you will know, every single cell in your body will tell you that God is kind, that God is good, that God is loving, that there is no way that God would be pleased with such needless murder. May mga lesson to agad, kahit maiksi ang kwento mga kapatid. Children could suffer because of their own parents' rashness and carelessness in any area. Kaya dapat maingat ang mga magulang sa mga pasyang ginagawa nila dahil hindi na sila single. Hindi lang sila mayroong partner, meron pa silang child o children na madadawit, madadamay, mapapahamak pag mali ang kanilang desisyon. Hindi dapat nagpapadalos-dalos, nagpapadala sa damdamin, sa bugso ng damdamin dahil merong mapapahamak. Children could suffer because of their own parents' faith or religion or philosophy. Even now, in many different ways, some parents can kill their sons or daughters because of their personal conviction. Meron pala silang pangarap, yung anak ang masasakripisyo para sa pangarap. Meron pala silang gusto mangyari na hindi nangyari sa buhay nila, yung anak ang kailangang magpatupad nung hindi natupad sa buhay ng magulang. Pero may sariling buhay ang batang ito. At ang minis sila mga magulang, ipalakihin sila in the best way so that they could be what God meant them to be, not just what we want them to be. And they should never become the collateral damages in our convictions, whether political, religious, or emotional convictions. Children could suffer because of their own parents' unholy or ungodly, albeit religious ideas. Hindi lahat ng religious idea ay godly idea. Kailangan sinasala sa karakter, sa basic and core teachings ng Diyos. Ikukumpara mo, gusto ba talaga ito ng Diyos or not? Children could suffer because of their own parents' ignorance and misconceptions about God. So you refer to God's Spirit, to God's essence, and 1 John 4:8 says, God is love. And anyone who doesn't love others has never known Him. So itatanong mo, is it loving to kill an innocent daughter because of a vow you made? The obvious answer is no. Is it loving to snuff out a life, to discontinue a promising life because you made a vow? Eh bakit hindi mo isacrifice ang sarili mo total ikaw ang nag-vow? Bakit hindi mo sabihin na pagdaludin nyo lang po ako, isa-sacrifice ko sarili ko, bakit yung unang sasalubong sa'yo? It means hindi ikaw. Merong nadamay. So napakadaling isipin na hindi kasali sa binless ng Diyos na usapan yung pangalawang part, yung vow. Kasi hindi consistent sa character of God. Ano naman ang mapapala ng Diyos sa may isang dalagitang mamatay na ipanalo na nga yung gera eh. Marami tayong ginagawang sakripisyo kasi akala natin gusto ng Diyos. Diyos ko, sundin mo lang po ang dasal ko, hindi ako kakain ng siyam na Biyernes. Ano naman ang napala ng Diyos kung nagkaroon ka ng ulcer? Hindi po ako magpapakasarap sa buhay. Ibig mo sabihin, sadista ang Diyos? Makikinig sa dasal mo pag lang nagdusa ka? Ginagawa nating suhol sa Diyos ang ating mga pagtitiis, pagtitika, sometimes even fasting. Well, fasting has very practical use. Kung hindi ka nalang mamamalengke, magluluto, maghahain, magliligpit, para makapag-focus ka sa pagdarasal, better fast. But don't think that you earn some merits just because you go hungry. Physically, when you are hungry at a certain level of hunger, nagiging mas spiritual ang consciousness. Kaya, useful din some fasting. Pero may mga tao hindi pwede mag-fast, lalo yung mga diabetics. So, hindi yan para sa lahat. May conviction ka dapat, at hindi lang basta conviction, tinitingnan mo yung practical repercussions. Because God is the author of all practical laws that govern life, natural laws that govern the universe. Huwag tayo magpabulag sa ating mga emotion at mga religious convictions. First of all, is it loving to just make a vow that whoever comes out of the house gets sacrificed? That's very careless.
Is it loving to keep an obviously flawed vow? 2 months, in-emphasize, 2 months to change his mind. Is it loving to sacrifice one's innocent daughter or whatever the form of daughter is? People who are under our care, under our influence or power, could be the equivalent of that daughter. Religious faith, religious practice could be mistaken. Religious conviction could be wrong and ungodly. Dapat sinisiyasat, sinusuri. Dahil kung talagang sa Diyos naman yan, hindi ma-offend ang Diyos sa sinisiyasat, sinusuri, tinetest mo. God wants you to test every spirit because it might be not from God. The inculcation and over-glorification of blind submission and obedience to authority, to seniors and superiors, could be detrimental to children, to minors, to the weak who cannot defend themselves. Tama, dapat natuto tayo ng obedience, pero hindi absolute and blind and unquestioning. Habang tinuturuan natin ang mga bata na dapat obedient ka, pero dapat pwede rin silang mga tuwiran, basta polite. At kung may katwiran sila, pwede naman silang pakinggan. Kasi dapat ang nananalo yung katotohanan, hindi yung laging mas matanda. Yung makabuluhan, yung may katwiran. Kawawa ang mga bata na sobrang tindrain, na sobra, absolute, blind, mag-obey. And remember, while 99.99% of parents are very loving, not all are good to their children. Not all parents could be entrusted with children. 2 Kings 6, 26-30, isang halimbawa ng mag-ina at magkumare. One day, as the king of Israel was walking along the top of the city wall, a woman shouted to him, "Please, your majesty, help me." "Let the Lord help you," the king said. "Do not think I have grain or wine to give you?" Then she asked, "What's the matter anyway?" May taggutom noon sa lugar. At sabi ng nanay, "Majesty, help me." Sabi ko na, sa Diyos ka magpatulong. Sa palagay mo, meron ako maibibigay sa pagkain o maiinom, lahat tayo gutom. Pero ano ba yon? Anong problema? The woman answered, "Another woman and I were so hungry that we agreed to eat our sons." She said, "If we ate my son one day, we could eat hers the next day. So yesterday we cooked my son and ate him. But today when I went to her house to eat her son, she had hidden him." The king tore off his clothes in sorrow. And since he was on top of the city wall, the people saw that he was wearing sackcloth underneath. Dalawang magkapitbahay na babae nagkasundo, lutuin natin ang mga anak natin para tayo may makain. Sorry na lang mga bata, you have to hear this. Galing din sa Bible, wala ako magawa. Hindi naman gagawin ng mga nanay nyo yan sa inyo. Bihira ang mga ganitong abnormal na nanay. Pero meron. Nagkasundo ang dalawang babaeng gutom na iluto ang kanilang mga anak. So, anak number 1, naluto. Ewan ko anong putahe. Nung nabusog na yung mother number 2, nung kinabukasan, anak na niya iluluto, itinago na niya. Tumino na, hindi na gutom. Alam niyo bang nakakabaliw ang gutom? Nahimasmasan, ay, topo-topo. Sorry na lang, hindi na nangyari. So, isinumbong. Hindi po siya tumapad sa usapan. So nakita nyo mga kapatid, hindi lahat ng kwento, hindi lahat ng ideya sa Biblia, model na dapat tularan. Selective ka dapat magbasa. Baka mamaya, Lord, bigyan niyo po ako ng guidance how to raise my children. Tapos binuksan mo yung Bible mo, gumagano yung mga pages ko, saan tumuro yung daliri mo, yun ang magiging guide mo. 2 Kings 6, 26-30, anak, takbo na. Ang nanay mo, nagra-Russian roulette sa verses. Kung saan bumukas, yun ang sinasabi sa kanya ng Diyos. Kung bukas bumukas yan sa, and si Noah, pinagawa ng ark. Naku, pagod kayong mag-anak, gagawa kayo ng ark.
Ang daming taong mahilig magbasa ng Biblia pero hindi marunong magbasa. Napapahamak sa kababasa dahil hindi alam pumili. Alin ang para sa akin, alin ang para sa lahat, alin ang para sa akin paminsan-minsan at hindi naman laging para sa akin all the time, at alin ang talagang hindi para sa akin. Maraming ganon. Kung ano na lang mabuksan, yun ang sabi ng God sa akin. Talaga, kinausap ka ng Diyos? Nagtuturo ka lang ng verses dyan? Sinabi sa'yo ng Diyos, yun ang gagawin mo? Maraming ganon. At maraming nauuto yung ganon. Alam nyo, sabi sa akin ng Diyos, papautangin nyo ako. Buti pa nga, pautang. Yung iba, alam mo, sabi sa akin ng Diyos, bibigyan mo ako. Sabi, sinabi pala ng Diyos sa'yo, di dapat sa akin din sinabi dahil ako yung magbibigay. Bakit naman ikaw ang kinausap, ako itong magagastosan? Huwag kayo nagpapapaniwala sa mga sabi ng Diyos na ganon. Ang daming ganon. Ito na naman, may vow. Ito pinag-usapan, lulutuin yung mga anak nila. Ezekiel 5:10, another book. Therefore in your needs, parents will eat their children. Bala. 99.99 ng magulang talaga mapagmahal. Pero may 0.001 na dapat pag-ingatan. O kaya, kahit generally yung magulang ay tama, may mga 0.001 din yan na maling desisyon. Kaya dapat nakikinig din sa payo ng iba. At lalong-lalo ko yun ay religious conviction, dapat merong validation from other godly people, advice of other Bible-based people, prayerful people. Hindi ka sugod ng sugod sa desisyon, lalo't mayroong masasacrifice, lalong may mapapahamak. Naku, maraming ganon. Yung isang member ng family nila, naging member ng ganitong religion, yung buong kabuhayan nila ibinenta at idinonate. Nawala ng bahay ang anak at mga asawa at mga kapatid. Meron naman, mga mana nila magkakapatid, ibinenta at ipinadala ko sa ang simbahang malayo dahil may conviction, kinausap ng Diyos. Kinausap ka ng Diyos, marami kayong tagapagmana. Bakit sila? Hindi kinausap, ikaw lang? Dapat may checks and balance ang ating spirituality because any bad spirit can deceive you. Especially, you can be manipulated by religious groups that have selfish and materialistic interests. Dapat ang tao nag-iisip at hindi basta-basta kumikilos. Humihingi ka ng payo ng iba na hindi involved sa situation mo. Therefore, they can give you objective advice. And there are many ways to eat children. Maybe you eat their dreams. Maybe you eat their personal lives. Maybe we sacrifice their romantic interest because we have another conviction of who they should love. Maraming ganon. Dapat maingat tayo. Because God sets us free. Jesus is freedom. Truth sets free. Hindi nagtatali, hindi nag-o-oppress, hindi nagkukulong ang Diyos. Pero maraming pagtatali, pag-o-oppress at pagkukulong ang ginagawa ng mga tao in the name of God. So titingnan nyo, saan uuwi ito? Saan pupunta itong policy na ito? Saan pupunta itong aking mga ginagawa na ito? Kung ito'y magtatali, magkukulong, mag-o-oppress sa iba, doubt it if it is from God. Kaya nga sa Amerika, sa dami ng mga abusive parents, na-imbento na yung 911, tatawag ang bata sa 911, ipapahuli ang magulang pag siya ino-oppress. Kasi, it's already very abnormal. The state has to intervene to protect children from their own elders. That's abnormal. It means that the society is sick. Kailangan ipagtanggol ng polisiya at ng mga social workers ang bata sa sariling magulang. And yet, in some cases, talagang kailangan. Napaka-importante. Ito lang nga yung anak ni Jephthah, wala pang 911 noon. Kaya walang nakatulong sa kanya. Consider Jephthah's story. Obviously, not an example to follow in your own life. Kaya manuri sa mga aral ng Biblia. Mag-iingat sa misunderstanding and misapplication. Paano mo malalaman na dapat ka na magduda? Pag oppressive, unkind, cruel, painful yung application, doubt your scholarship. Doubt your ability to understand. Consult with other people. Because God is love, God is kind, and Jesus sets free. Children need protection from abusive and destructive and abnormal parents or elders, especially from abnormal and abusive religious practice. Colossians 3:21.
Parents, don't be hard on your children. If you are, they might give up. Isang paalala, don't pressure them. Dapat nating i-deliver sa Diyos ang bawat batang ipinagkakatiwala sa atin in the best possible state so that they could pursue the life that God designed for them. But we are not going to dictate every bit of that life because we are only custodians. God, after all, is the real parent of every child. In a religious way, do not rush into and do not carelessly make commitments, vows, promises, pledges, especially those that could involve other persons. Kung pamilya kayo, bago mag-pledge sa isang project, be it a church project, a religious project, a political project, consult with everyone concerned. Kasi hindi ka nabubuhay para sa sarili lamang. Halimbawa, sa Biblia, malinaw, ayaw ng Biblia na tayo napapasubo. Ayaw niyang napapatali tayo sa mga commitment na nakakapigil ng ating kalayaan at nagbibigay sa atin ng alalahanin. Proverbs 22 verse 6, don't guarantee to pay someone else's debt. Yan lang. Huwag kang magiging garantor kasi matatali ka. At may example pa sa Proverbs 6, 1-5. My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Then you are trapped by your own words. And you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself, just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Pag mayroong usang-usa, isang ibon na nasilo ng kung anumang mga patibong, anumang mga traps, magpipiglas yan, magkakakawag, gagawin ang lahat para lumaya. Sabi nitong Proverbs, yan ang gawin mo kung nagkamali ka na nag-guarantee sa utang ng may utang. At kung hindi yun makabayad, edi ikaw magbabayad. At kahit hindi pa oras ang pagbabayad niya, kakabaka-baka, baka hindi siya makabayad, ikaw ang mapapahamak. Etong gawin mo kung nagkaroon ka ng ganyang pagkakamali, umatras ka, kumawala ka sa kasunduan, kasi hindi ka dapat matrap by your own words. Kaya maingat tayo mga kapatid sa words. Itong si Jephthah nag-vow. Pag pumirma ka sa isang guarantee, words din yun. Yung pirma mo, words yun. Pag-ingatan, yung mga sumpa, yung mga pangako, kailangan hindi yan pinagbibitawan unless pinag-isipan and absolutely necessary. Ecclesiastes 5:2, don't talk before you think or make promises to God without thinking them through. God is in heaven, you are on earth, so don't talk too much. Sabi, huwag kang masyadong masalita, lalo sa harap ng Diyos. Huwag kang gawa ng mga pangako. Pagalingin nyo lang po ako, ganitong gagawin. Napakarami nang nangako magpapagawa ng building para sa church. Pag yumaman, nung yumaman, nagpagawa ng sarili niyang building. Napakarami ng ganyan mga sumpa, mga panata. Sabi, mag-ingat-ingat kayo. Pag nakikipag-usap kayo sa Diyos, huwag kayong masyadong masalita. Nasa langit siya, igalang nyo. Hindi siya katulad ng kapwa-tao mo lang, daldal ka ng daldal kahit hindi ka serious. Pag nanumpa ka sa Diyos, tuparin mo. Ngayon, kung natatakot ka, na baka kung ano yung maisumpa mo, pag-isipan mong mabuti bago ka mag-vow. Huwag kang gawa ng mga panata. James 1:19, my dear friends, you should be quick to listen and slow to speak or get angry. Dapat doble-doble pakikinig bago magsalita. You are the master of your unspoken words and slave of those you should have not spoken, but have spoken. Pag sinabi mo na siya na ang amo, kailangan tuparin mo na. At kung nasabi mo mistakenly, tinuro na ng Proverbs, magmakaawa ka, gumawa ka ng paraan, magbayad ka ng multa, pero kumawala ka sa commitment mo na hindi dapat. Yung iba, ang dali-dali magpakasal. Tapos ang hirap-hirap naman ang magpatanggal ng kasal na yan. Lagi nilang kasal ang solusyon.
Hindi solusyon yon. Napapatali ka lang lalo at kung hindi naman talaga ukol, kakawala ka rin lang in a bloody and expensive way. Don't get more committed when you already got into any commitment that you did not like. Ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng ituwid ng pagkakamali na naman. At ang gusto ng Diyos, malaya tayo. Yung hindi pa mabigat ang loob na ako, may utang ko kay ganun, meron ako dapat bayaran, meron akong pinanagutan, may pangako ako. Mahirap dalhin yun. At ang gusto ng Diyos, malaya tayo. Make only the most necessary, minimum commitments. Less words means more power and more control on your part. More words means less control and less power. Mga kapatid, mag-ingat. Beware of and be careful with religious and emotional conviction. When we are very emotional about something, magpalipas muna ng oras, araw, linggo, buwan, bago mag-commit. Kasi pwedeng maiba ang iyong emosyon, pero nakakommit ka na, nakapirma ka na, nag-pledge ka na, paano ka aatras? Balance your faith with reason. Ayaw ng Diyos ng blind faith because God is light. Ayaw niya ng darkness. Ayaw niya ng faith na nakakatali at nakakakulong because truth sets free. Ayaw niya na merong nagdurusa at nahihirapan na hindi naman dapat dahil sa religious conviction because Jesus wants us to rest. Jesus wants us to have peace. How much do we know God? When we misread the Bible, when we misinterpret the Bible, we will have a wrong image of God. A God who is unkind, a God who is unreasonable, a God who is oppressive. God is not any of that. Dapat din nating palayain ang imahe ng Diyos sa mga imahe na ginawa ng maraming theologies and theologians. Mga maling imahe ng Diyos na isiniksik sa ating utak at nabuo na doon, akala natin gano'n ang Diyos. Mabait ang Diyos, infinitely kinder than we can ever imagine. So do not do any act of unkindness towards others or yourself in the name of God because that will not honor God. God loves us and God wants us to be free and to be rested and restful. Ama namin, turuan niyo po kami kung paano i-apply ang kwento ni Jephthah at tungkol dito sa mga pledges na ito, tungkol sa mga magulang na pwedeng magpahamak sa anak, paano namin i-apply ito sa aming buhay. Teach us, O God. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Angkinin ang mga aral sa araw na ito, paturo sa Espiritu ng Diyos kung paano natin ito ilalapat sa ating mga buhay. Lord, as your people bow before you, give us the wisdom to process all of this and to give us the wisdom also to apply this in our lives. Let's be alone with the Lord and make personal applications to this study. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Word as Master. Sakaling ang ginhaway di pa nakakamtan sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis ang kailangan
mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan. Di na mamamanglaw, pagtitis, pagtitis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitis, pagtitis ang kailangan kong mabatid. Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitis. Pagtitis. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatiyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, ay totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani, siyempre may mga duwag na pag masugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, ay meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya ay minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap
na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin ng isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin, lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng nas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Narito ako ngayon, ituloy mo
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!